Mainit na usapin ngayon ang tungkol sa pagbebenta ng itlog kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, nadaraya kasi ang ilang mamimili dahil hindi nila kabisado ang presyuhan nito. Kaugnay dyan, nakasalang sa Balitang Hali si Francis Uyehara, presidente ng Philippine Egg Board Association. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Rafi and Ma'am Cara. Opo, ano po yung masasabi nyo sa usapin na gawing per kilo yung bentahan ng itlog sa halip na per piraso? Yang usapin po na yan ay matagal na pong napag-uusapan. Matagal na po siyang nasuggest sa ating industriya. Pero hindi po siya umuusad at hindi po siya nasimulaan because of multiple reasons. Mm-hmm. Ano po yung mga rason na yon? Bakit hindi ito umusad? Ang ilan sa mga dahilan po nito, katulad po noong sa farm natin, pag sinabi mong small volume, ito po ay siguro isang tricycle o isang L300. Pagka malaki ang volume, mga isang wing van o ito yung mga truck-truck na po, no? So para timbangin mo po lahat ng itlog na yun, it will require additional manpower, resources, tsaka yung facility. Also, okay. Pagka na-turn over na to sa biyahero, titimbangin po ulit nila ito papunta naman sa retailers o sa wet market. So bago po ito maibenta sa ating consumer, hindi po bababa sa 3 beses na titimbangin ang ating itlog. Ang pangalawa pong consideration, kasama po ba yung lalagyan ng itlog sa titimbangin? Ang bawat pagdadaanan po nito ay magkakaiba po ang paglalagyan ng kanilang mga itlog. Yung farm, iba po yung trace nila, yung biyahero, yung retailer, magkakaiba po ang kanilang mga packaging ng ating itlog. At additional handling, marami pong mababasag bago po ito mabenta. So technical side po ang rason karamihan. Pero paano ba malalaman yung tamang presyo ng itlog batay sa laki nito? Ano ba yung price range ngayon ng itlog? Lalo't magpapasko na. Ngayon po ang price range po sa ating mga farms, naglalaro po siya sa ang medium size po, medium size po kasi ang ginagamit nating benchmarking. Lumalabas po ito ngayon sa 7 pesos hanggang 7.40. Ito po ay farm gate price. Sa retail po siguro papatak na po ito ng mga 8.20 hanggang 9 pesos. Depende po doon sa retailer. Okay, sir, pero meron bang paraan para maiwasan yung dayaan sa presyuhan? Kasi ito yung pinagmumulan kung bakit iminumungkahi na timbangin na lang. Kasi minsan nga daw, bibili ka ng large tapos pero yung itsura pang naman medium, pang medium lang, 'di ba? Yung presyo nabibilin mo pang large pero pang medium lang pala. Paano natin maiiwasan yung mga dayaan sa presyuhan? Una po sa lahat, yung kaisipan na timbangin po ang mga itlog sa pagbebenta, hindi po namin ito tina-turn down pa, no? Pansamantala, pinaka-practical po sa amin is to educate po ang ating mga retailers at ang ating mga consumers sa tamang timbang ng ating mga itlog. For the information po ng ating consumer, ang itlog po ay kinaklasify according to weight. Hindi po siya sa physical size. At meron tayong sinusunod na DTI standard. Meron na pong sinet ang DTI na standard weight para po sa mga sizes ng itlog. Kami po sa Philippine Egg Board, pinopromote po namin yung education, sa kasamaang palad, hindi naman po ganun kalaki ang aming makinarya para po sa dissemination ng information. Kaya malaking tulong po ang media kung matutulungan po kami na i-disseminate and educate po ang ating mga consumer sa tamang timbang po ng bawat size ng itlog. Okay, sir, malapit na po kasi ang Pasko. Sapat ba ang produksyon ng itlog ngayon sa merkado? For the past 3 weeks, hindi na po nagbago ang presyo sa ating mga farms. So ito po ay pangitain po na humahabol po ang supply ng itlog sa pagtaas po ng demand towards the holiday season. Ay confident po kami na tumataas po ang produksyon ng itlog natin ngayon towards the holidays. Pero hindi pa rin po namin masabi kung ano po ang itataas pagka malapit na po ang Kapaskuhan.
Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Philippine Egg Board Association President Francis Uyehara. Salamat, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.